Yo mga padi. So yun, magandang gabi sa inyo mga padi. So ngayong gabi mga padi, kung naalala nyo yung vlog natin nung nakaraan, yung sa pinost natin na pinabalik natin o pinasoli natin na map sensor. So ngayon mga padi, nandito tayo ngayon doon sa location ng sasakyan, no? Kasi nga kung napanood nyo yung video na pinost natin, yung map sensor natin na tinesting is goods. Kaso pag kinabit sa sasakyan ni Bossing doon sa umorder sa atin, may problema. So ngayon, nakiusap sa atin yung ating customer na kung may pwede ay mapasyalan o maservisan natin yung kanyang sasakyan. So ito yung sasakyan ni Bossing. Yan, dito tayo ngayon sa Tanawan, no, mga padi. Ito yung sasakyan ni Sir. Yan. So ngayon, umaandar na siya ngayon mga padi. Ito, pakita natin sa inyo. Alright, so yan. Ito yung map sensor natin mga padi. Yung tinesting natin, binili ni Bossing, tinesting natin. Okay, dun sa unit natin. Ngayon, itong kay Bossing, kung maririnig din nyo yung andar mga padi, dun tayo sa likod, pakinggan nyo yung andar. Pakinggan nyo yung andar ng kanyang makina. Yan. Ganyan yung andar nung makina ni Bossing. Talaga matindi, misfire talaga mga padi. Yan, putol-putol yung andar, no mga padi. Yan. Tapos, ito ngayon, hindi natin, kapag sinilinyadura natin mga padi, ayan, ano ko yung accelerator, walang response yung sa makina, ayaw magana kasi nagbabackfire pa, oh. Ayan, the more natin ginagas, the more na parang nahihirapan umandar yung makina. Yan, yan yung sinasabi ni Bossing pala na ayaw mag-accelerate no kanyang makina, or ayaw mag high RPM kapag nakakabit yung map. Yan. So ngayon mga padi, ngayon time check tayo, 11, no? 11 ng gabi. Tingnan natin, check-in ko muna na maigi ito sa sakin ni Bossing. Then tingnan natin kung ano yung makikita natin ang problema mga padi. Alright, so yun mga padi, na-check ko na ito sa sakin ni Bossing, no? So yun nga lang, meron lang kaming hindi pagkakaintindihan ni Bossing upon sa chat namin, kasi nabanggit sa akin before ni Bossing na nagbaba sila ng tangke itong sasakyan nila. Kaso hindi na clear out sa akin ni Bossing na nilinis lang pala yung tangke at hindi nagpalit ng fuel pump. Yun, kasi nung huling sabi ko sa kanya, palitan niya rin ng filter kasi nagpalit siya ng filter pero same pa rin. So ngayon, ito kasi mga padi ang ating na-find out ko, no? So nag basic diagnosing ako mga padi. So okay naman yung kuryente natin dito, maganda, no? Yung kanina, tawag nito, yung kaninang naririnig natin na misfire kasi nagko-cold start pa lang yung makina noon mga padi. So alam naman natin mga padi, kapag cold start ang makina, nag-require siya ng mas mataas na volume ng gasolina para painitin niya yung makina natin mga padi. So ito mga padi, sa diagnosing ko mga padi, ito yung fuel return niya mga padi. Yan, fuel return. Ito yung hose para pabalik ng gas tank. Problema mga padi, walang lumalabas na gasolina sa fuel return mga padi. Ibig sabihin lang no mga padi is mahina ang ating fuel pressure, no? So magtataka kayo mga padi, tatanong kayo sa akin, o ba't umaandar pa rin yung makina kung mahina ang pressure? Yes, aandar yung makina mga padi, mahina lang yung pressure. Meron siyang pang sustain sa low RPM, kaya siya umaandar. Low RPM lang, siguro mga 1,000, 2,000, 3,000 o 4,000 RPM. Pero pag nirev mo na siya mga padi, doon na mabibitin ng gasolina, kaya siya naglo-low power. Kaya pag biligin natin ito, ayan, naglo-low power siya mga padi. Ayan, low power yan mga padi. Kasi ibig sabihin mga padi, yung pressure na binubugan ng fuel pump na nakakabit dito sa auto ni Bossing, weak na, no? Kumbaga sabihin natin sa 25 o sabihin natin 30 PSI na pressure ng pump, baka ang ibinibigay nitong sa sakyan ni Bossing mga nasa 5 or 10 na lang mga padi, no? Hindi pa siya totally patay. May yung iba kasi mga padi, pag hindi na umandar yung sasakyan, totally
nag-stop na yung pump sa pagpapump ng gasolina. So kaya talaga hindi aandar. Itong kay bossing umaandar yung fuel pump niya. Problema, mahina po yung bigay ng pressure. Paakyat dito sa fuel rail mga padi. Ito yung fuel rail. Kailangan kasi mga padi yung fuel rail natin, busog na busog yan ng gasolina para pagbukas ng injector mag-i-spray siya ng gasolina mga padi at susunugin siya ng mga spark plug natin, no? Itong kay bossing meron pa naman kaso pang low idle na lang, low RPM na lang. So yun ang nakita natin problema dito mga padi. Yan, oh. Yan. Ayan, nakabunot pa yung map niya na. Lalo na pag kinabit natin yung map mga padi. Kasi ngayon mababasa na ngayon ng makina na si map sensor po kasi nagbabasa ng volume ng hangin na pumapasok sa makina natin, di ba? Para siya itutumbasan ng gasolina. So i-convert yun ni computer box mga padi. So yun po yun mga padi. So pag nakakabit yung map niya, mas matindi. Mas lalong low power. Mas lalo silang hindi nagkakaintindihan mga padi. Kasi nga kulang sa fuel pressure. Hindi kayang tumbasan nung fuel pump yung gasolinang requirement na kailangan ng makina once nagbukas yung throttle natin at magpapasok tayo ng maraming hangin, no? So kailangan kasi si map at si fuel pressure ay magtutugma para umandar ng maganda yung makina natin, wala tayong misfiring at nakakapag-accelerate yung makina natin. Ayun mga padi, so sana may naintindihan kayo mga padi, no? In-explain ko lang ito, nakita natin problema dito sa sasakyan ni bossing. Very basic naman kasi nakikita nyo naman bago yung kanyang distributor din, ayan, bago rin yung high tension wire ni bossing, bago rin sa spark plug sir, nagpalit ka. Ayun, may pinakita rin sa amin si bossing na spark plug. Pakita ko sa inyo mga padi. Right. Ayan mga padi. Ito yung lumang spark plug ni bossing. Pinakita sa atin. So makikita nyo mga padi, oh, yung sunog yung tip ng spark plug ni bossing, kulay puti, no? So indication ito na kulang talaga ng gasolina na pumapasok doon sa makina. Wala sinusunog to halos. Lean na lean po yan mga padi kapag ganyan. Dapat kasi diba parang kulay kalawang siya. Yan. So nagtugma naman yung mga nakita natin dito sa lumang spark plug ni boss plus yung doon sa ating fuel return, no? Wala lumabas. Hindi sa response ng makina kaya naglo-low power, bitin talaga sa gasolina mga padi. Yun lang naman yung nakita natin problema, no? So ayun mga padi, na-check na natin tong unit ni bossing. May baon pa naman akong may baon akong distributor, may baon akong ECU, nagdala din ako ng scanner, no? So kasi ine-expect ko na akala ko kasi nagpalit na sila ng fuel pump. Ang pagkakaintindi ko kasi dito sa unit ni bossing nung binaba nila yung tangke is nagpalit nila sila ng fuel pump. So nag-cleaning lang pala sila kasi sabi daw nung ibang mekaniko na nagbaba nung tangke na okay pa naman daw yung pump, yung fuel system niya. Kaso nga lang, syempre do-double check pa rin natin yung mga padi para i-confirm natin kung okay talaga. So hindi tayo syempre basta maniniwala dun sa findings ng iba dahil iba-iba naman tayo kami ng way ng pag-check. So upon checking yung kay bossing, yun pa nga lang po, sa basic checking pa lang, fuel supply, bagsak na agad. So doon pa lang, mahihirapan na tayo ayusin ito ng sakyan. Kailangan kasi okay tong fuel system niya. Kuryente ni bossing goods, maganda spark, maganda bigay, no? So nakikita ko dito, yung map sensor niya, previous na map sensor niya is sira na talaga. Kaya ito map sensor natin yung ginamit natin ngayon. Kaya yun. Yun nga lang, wala akong dalang fuel pump ngayon dito sa bahay ni bossing. Kaya i-reschedule ko si bossing kung kailan natin papasyalan. So sa mga susunod na araw para baba namin yung tangke at palitan yung fuel pump nitong sasakyan ni bossing. And from there, doon tayo magsisimulang mag-adjust ng mga kailangan natin adjustin kasi yung tawag nito, yung sa distributor ni bossing medyo in advance niya para gumanda yung hatak at yung response kasi nga kapag nakagitna yung kanyang distributor nasa standard, lalong walang power. Talagang lalong walang power yun kasi nga walang gasolinang sinusunog yung makina.
Yan, tapos yung sa may hangin niya, medyo nakabukas, nalulunod sa hangin. And check-in ko rin yung servo ni boss kasi nung pagsusi ni bossing parang naririnig ko na continuous yung clicking sound doon sa loob ng servo motor niya. So, pero doon muna tayo sa major concern ni bossing. Mga less concern na lang yung sa servo eh. So, doon muna tayo sa major concern ni bossing. Pag napapatakbo na natin ito na maganda, okay na response sa makina, doon naman tayo sa mga maliliit na detalye. So, itong project car ni bossing, napakaganda nito. Yan oh. Simple lang si bossing. Project car ni bossing. Kaya, sige, tsatsagain natin to mga padi. No? So, yun lang mga padi. So, hopefully, meron tayong natutunan dito sa ating pagsiservice natin dito sa ating vlog ngayon. Kasi nervisan natin na si bossing. No? So, ito madalang tayo makapag-service talagang. Sa mga ganitong sitwasyon lang tayo talagang nahahabag din sa ating mga kliyente at mga customer kasi hindi talaga mailayo ni bossing eh. Gustuhin niya pero hindi mailayo. Kaya kahit late na, binigyan ni bossing ng time, binigyan ko rin naman ng time, binigyan natin ng time para at least ma-check up natin yung sasakyan at mabigyan natin ng conclusion kung ano yung mga dapat gawin. So ngayon mga padi, conclusion natin, palit tayo fuel pump at pag napunta natin, doon tayo ulit mag-checking ng lahat ng nasa makina ni bossing. Ayun. So ngayon mga padi, yun muna. And balikan namin kayo pag papalit kami ng fuel pump. Alright. Salamat mga padi. Boss. Thank you.